the lagoon. We're here na. Okay. So we're preparing for tomorrow's Batangas trip. Hey! It's our first time to go out of town Per hour. Monterey. Wow. And celebration dahil tapos ng school year. Yes. So yeah, we're preparing our things that we'll be needing for a 2 days, 1 night staycation in Batangas. In Masasa Beach. In Masasa Beach. So this is my bag. Actually, lahat ng gamit is nandito na. And we also have this one small pouch here. Just put it there. And laman niya is more on essential. Ayan, we have our beach bag, shades, our accessories, Ay, gagamitin ko ito essentials, bukas pala. tissue. Actually, hindi pa siya complete. And yung waterproof phone case na hiniram ko sa cousin ko. And also, meron din tong tripod nasa pinakailalim. Then, yan. Soap. So, kulang na lang dito is Foods. no. Shampoo and toothbrush. Okay na to. So, itong bag, nandiyan na yung day 1 and day 2 outfit namin for picture taking. Then, dito sa bag na yon, nandun yung pangbahay namin after beach. For the Then, food while traveling. Tapos, nandun yung beach cup namin. Hey guys, so good morning, and yeah, we already prepared our things that we'll be bringing to our Batangas trip today. And yun nga, so yung last night na pinakita ko sa inyo yung backpack na malaki, actually pang hiking yon, yung tote bag. So we just changed our plan last minute, last night and early this morning. So we decided na magdala ng 2 backpacks kasi nga hindi kasya yung ibang gamit sa isang backpack lang, and baka ma-lost thread or baka masira. So plan B, kailangan namin humanap ng ibang paraan. So we decided na magdala ng 2 backpacks. So itong backpack na to is sa aking boyfriend. And yung nakalagay dito is yung mga damit namin for day 1 and day 2, pantulog, yung essentials niya, chargers namin, and some biscuits and chit-chat. This Batangas trip pala is a DIY Batangas trip. So if you want to go to Batangas without any transportation, this is a commute guide as well for you guys if gusto niyo pumunta ng Batangas on a low budget, or if you're a student like us na gustong mag-travel, or parang some quick relaxation, quick escape, or reward yourself. This video can be your guide para lang din mas mapadali yung pagpunta nyo if you just plan to go somewhere or somewhere in Batangas. After this video, after namin mag-prepare, all in all, we'll be heading to PITX sa Pasay because dun yung pupuntahan or dun kami sasakay papuntang Batangas. Hey guys, we got our ticket na. But we don't know how much. Ang oras namin is 8:30 and it's already 8:09. Magka-coffee muna kami. Since we still have time. We're here sa Jaycos. Hi guys, time check. It's 8:32. So on time sila umalis. So sakay namin is Jamliner going to Grand Terminal na talaga. Actually, via Skyway pala siya yung daan niya. So, baka mas mabilis yung biyahe compared sa estimated time ng iba. Pero nag-research kami, estimated time na nila is 3 hours. So, let's see. Ano po kayo bago sa biyahe, sir, ma'am? Pupunta kayo station pa sa luto na. Mainit po, mainit. Bagong luto lang. Hi, ma'am. Ito po, sir.
Hi guys! Ba't ka kasi nakaganyan bro? Nilalamig kasi ako. Bagong shave kasi yung bigote ko. Nilalamig ako. So, nasa Batangas City na kami. And, ano na, mga 10 AM na. Tapos medyo malapit na rin kami. Siguro mga half an hour na lang. Hey guys, we just arrived here sa Batangas City. Di pala siya less than an hour. I don't know, yung mga jeep. Kasi 10 minutes na lang pala yun. Nagsi-CR muna. Kasi super haba ng binyahe natin. Dito yung sasakyan namin bukas pa uwi. Pero dito kami sasakay mamaya. Jeep papunta dun sa port. Ferry na kami going to Tindoy. The ferry, medyo malaki siya compared dun sa isa. Medyo lang here. They're on vacation too. Nag-jump sila. Papi. Heading now to Mami Pass, yung sa transient namin, and it's 2 PM. So eksaktong 30 minutes yung biyahe namin. Ang init dun sa ferry, pero malamig nung umaandar na. So kakarating lang namin dito sa aming homestay. Stay. And walang signal. Yan, sir. There's no service here. So if you're planning to go here, May piso na naman doon. wala siyang signal. I mean, wala siyang mobile data. Hindi siya kaya ng mobile data. Actually, wala talaga. Like no service talaga. Yung phone namin no service. Pero they are offering piso wifi and may free wifi daw sa barangay, but di pa namin na-ask if how. Ayun, itong pinagstayan namin is we're 2,300 and good for 4 packs na siya. Actually double deck siya eh. So, ayan, 2 packs na siya, 2 days and 1 night. And so, bawal din kasi kayong mag-camping along the beach. So, yung beach kasi nila is only allowed until 7 PM. So, bawal ka mag-camping or parang tumambay along the beach. Yan, bawal ka mag-bonfire, bawal ka mag-grill. So, kailangan mo talaga mag-rent ng homestay mo dito kapag pupunta ka dito. Yun, i-appear ko na lang sa screen kung magkano yung mga nagastos namin for transpo and additional mga gastusin lang nung papunta kami dito. Hello everyone! We made it! Gusto mo mag-ano tayo? Kumain lang kami. Eh, di kami nakapag-update agad. Just taking some pictures. Bye. We're here na. Just walking barefoot kasi it's very uncomfy.
kapag naka-slippers. May pumapasok na sands kasi sa slippers. Pero, it's fine. Hindi naman siya masakit sa paa kahit naka-barefoot. So, it's fine. Baby fish! We're going there sa part na to kasi may mga tao doon. Ang pino na nung sand dito, guys. Ganda. Tapos, uy, Bo, pwede ka mag-picture dyan sa kubo. Ayun na, ang ganda. Ako na lang ganda. Ang ganda dito, guys. Pwede ka mag-picture. Dito sa side na to. Ayun na. Ate, saan dito yung ano, lagoon? Lakad mo kayo. Pero we can walk. Lakad-lakad ka doon. Ano tayo natin? Yung 50 pa or... Sabi yung large. We're looking for the lagoon. And sabi ni Kuya, malapit na daw kami. Here's the lagoon. It's clear. Yay! Guys, it's almost done for day 1. Tomorrow morning, aga namin gumising. Kasi mag-snorkeling kami. Actually, malapit lang siya eh. So, di mo na kailangan tawag dito, island hopping. Di mo na kailangan mag-abil ng 500 para makapag-island hopping. Pero, depende pa naman sa inyo yan. Kung gusto nyo maglakad or mag-island hopping. Kasi, parang experience rin yung pagsakay sa bangka. So, yan. Pero kami kasi nagtitipid kami. Kaya nilakad namin. So see you guys tomorrow for day 2. For sure mag-enjoy kami kasi first time namin magsa-sunrise dito. Bye! Hey guys, sorry if medyo malabo kasi nakalagay siya sa waterproof case. Pero yan. Naligo kami, very quick lang kasi mag-snorkeling kami. And nakakuha kami ng snorkeling worth 200 each, so goods na yan. Kasi snorkeling lang talaga gusto namin. Ayaw namin mag-island hopping kasi nga parang napuntahan na namin yung ibang tourist spot, so okay na sa amin yun. Mamaya mag-video kami para makita nyo din. Bye for now muna. Excited ang bakla. Yeah. So ito yung sasakyan namin na boat for snorks. And look at that. Crystal clear. Tingnan niyo guys yung
stay ng snorkeling. Kaya nag-picture lang kami since this is our last day and yun, enjoy lang namin yung blue ocean. Ang ganda nung snorkeling. Nakakita kami ng mga malalaking sea turtles. Di namin na-videohan kasi nung pagkabalik namin ng phone dun sa nag-guide sa amin, dun lumabas yung sea turtle. Like, ang dami nila, like more than 10, ganun. Tapos, sulit yung bayad kasi 200 each for 1 hour. So, not bad. So, ayun. So, instead of island hopping, snorkeling, since nalibot na rin naman namin yung ibang tourist spots dito. Babalik na kami ng homestay namin para mag-BS. And baka mag-early out kami. Kasi 6 hours yung biyahe. Kaya kapag mag-out kami ng 12, 6 kami makakawa. So, di na. Sobrang saya dito. Di masyadong crowded yung tao, like unlike sa ibang beach na madaming tao. Tapos yun, very friendly yung mga taga dito. Nag-beach volleyball kami yesterday. Nag-beach volleyball din kami yesterday. Mga taga Batangas sila eh. Pero feeling ko pumunta lang din sila dito. Tapos yun, ang ganda. Ang ganda dito. Parang nakakatanggal siya ng stress. Pero wag lang kayo mag-expect sa signal kasi wala talaga. Pisonet lang. Pero dun sa homestay namin, yung pinag-homestayan namin, may free wifi yung barangay. So, we're thankful. Pero nga lang, sa mismong beach, sa main beach, meron. We're thankful. Pero kayo, depende sa inyo kung gusto nyo mag-stay dun sa pinagstayan namin. Pangalan niya sa FPs. Basta sa beach, JK and Mommy Pass. May free wifi. Kaya medyo less hassle na rin. Pero late na namin na-realize na may free wifi nung nakapagulog na kami ng more than 30 pesos. Pero yun, sulit naman dito eh. Yun lang. Bye!